stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Babati muna ako mga kapatid, baka inip na po kayo, ha? Babati muna ako. At pagpahingayin muna natin yung mga tainga ng mga nasasagasaan, ha? Ayan. Shout out muna ako dito sa ating mga nasa Facebook. Okay. Sana ba? Yeah, shout out kay kapatid na Irene C. Alfredo Philip. Ano, pagpalang hapon po sa inyo, kapatid na Irene C. Alfredo Philip. Kay mapagpalang hapon din kapatid na Rosaleta Balmes, yan. Jesse Obrero. At mga nabanggit na natin yung sabi ni Mrs. Go Papa kahit may sipon. O nga, at kailangan nating maipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos Ano ho? At ang Diyos na ang siyang bahalang magpagaling sa atin. Okay, shout out kapatid na Jerry Melendres. Jerry Melendez. Ayan, from Davao City. Okay, so thank you. Nakakarating yung ating programa dyan sa Davao City. Okay. Kasi dito naman kay kapatid na Lourdes, yun naman, abot naman sa Cebu. Ayan, Okay, shout out Arnel Cueco. Ito na si Patrick Gonzales, yung ating binabati kanina at binabati sa kanilang ika-10 taong anibersaryo na kanila pong kasal. Sabi niya, good PM Lodi and friend Kapersky. Na hugs at solid apologist and shout out to Mrs. Camacho. Solid po ang mga koleksyon ng sombrero mo, Kaprensky. Hanks na hanks po talaga. Ka-inspired po talaga, Kaprensky, ang isang tulad mo na humble
at purpose ng puspos ng karunungan at Holy Spirit na laging bugbog at lumpo ang inabot ng mga bashers ng SDA at sulpot ng mga iglesia sa time na to. Yeah, sa loobin from Patrick Gonzales sa atin pong YouTube channel. Yan so yan po. Alright, teka, magtitingin-tingin muna tayo binabasa ko muna yung inyong mga dito naman kasi minsan may nakikita ako dito sa monitor, hindi nakikita sa cellphone. Minsan naman mayroon ako hindi nakikita sa monitor, nakikita naman sa cellphone. Yan katulad dito. Shout out June de la Cruz Romo. Yan. Shout out din po kay kapatid na Emma's Vlog. Shout out po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid kita nyo na, di ba? Kaya minsan tinitignan kong pareho Shout out po, mapagpalang hapon kapatid na Ed Winex. Yan. Marivic Rosales, Rolando Giodisico. Yan, mapagpalang hapon. Okay. Shout out po kay kaibigang Lindo Dalangon. Okay, shout out po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Heria Kuday. Shout out. At mapagpalang hapon. Okay. Kaya binabasa ko para hindi ako matambakan Ronald Galaan. Yan, shout out po sa inyo kapag na Ronald Galaan. Shout out Boot Button. Yan, Both Button. Yan, mapagpalang hapon po. Bioli Gabrea. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta kapag na Bioli Gabrea. Yan, Roland Galaan, nabanggitan natin James Gonzaga. Maraming salamat kapatid na Gonzaga James. Yan. Luisa Paclay, Joel Templanza. Okay. Yan. Si kapatid na Luisa Paclay, nabati na po natin Yan. Binabati rin natin si kapatid na Joel Templanza. Templanza. Yan, mapagpalang hapon. Sa akin pong napaka-cute, napakaganda, napaka-sexing kapatid, Elizabeth Estrada. Yan, shout out po, ate, I love you. Mapagpalang hapon po sa inyo riyan sa Pangasinan. Yan. Babsi Pletado, shout out po. Mary Ann Macaraig, mapagpalang hapon. Si Crishel de la Trinidad. Yan, shout out po sa inyo kapatid na Crishel. Mali, hindi Crishel, Keshel. Yan. Yan, shout out kapatid na Keshel de la Trinidad. Okay. Jesse Obrero, nabanggitan natin Yan, ang napakasipag natin, napakabait at napakaganda si Ma'am Ruty Tobias. Yan, shout out po. Yan, Ma'am Ruty. Si Ma'am Ruty po ay isang mahusay na guro natin Yan. Okay, Rosalita Balmes Mansueto Landis. Yan, shout out po sa inyo kapatid na Mansueto. Florentino Evangelista, Kerma Coriaco. Kerma Coriaco. Yan, shout out po sa inyo. Pedro Royo. Yan. At si Jack Sumalinog, mapagpalang hapon. Arlan Duyong Nokalan, shout out din po sa inyo. Joel Colantro Bandola, mapagpalang hapon. Irene si Alfredo Philip, ito nabanggit natin kanina Hannah May Clemente, shout out. Joseph Aligarbes, nabanggit natin. Junjun Moses Hamon. Okay, mapagpalang hapon kapatid na Junjun Moses Hamon. Jeffrey Majaba. Ano ba to? Jeffrey Majaba, Jeffrey Mahaba. Shout out po sa inyo kapatid.
Zack Esteban. Mapagpalang hapon, kapatid na Zack. Okay. Sumalinog B. Ariel, Albi Galimbas Empalmado. Yan, shout out po sa inyo, mapagpalang hapon. Emily Mendoza Mojica. Yan. Ganun din si Ace Watchman Camara. Okay, ako po yung nagpapasalamat sa inyo ng maraming mga kapatid sa patuloy ninyong pag-antabay. Okay? Asa na ba yung schedule ng aking may bahay? Webes, hanggang ano oras ba siya? Kaya pa siguro. Alas 5. Yeah, ang oras natin ay ganap na alas 3:29. Yan. Ng hapon, alas 3:29 ng hapon dito po sa Pilipinas. Okay, shout out sa iyo, kapatid na Bebing Campilan. Aha. Shout out kay kapatid na Nards Isdran. Okay. So, shout out kay JB Sarmoyan. Tama ba? Alas 5 ka? Okay, so pwede pa tayong tumuloy kasi alas 5 pa, ano? Okay, so diretso natin mga kapatid. Dito na tayo sa yan, verses 26 to 27 ng chapter 1 ng Roma. Tapos na tayo sa Romans chapter 1 verse 25. Kaya naman ay nasa verses 26 hanggang 27. Ayan, no? Ito po'y napaganda ring paksain mga kapatid. Ano ho? Sapagkat katulad ng ating napapag-usapan, napapag-aralan, na ito'y sulat ni Apostol Pablo para doon sa mga taga-Roma. At ang bahagi namang ito ng Kapitulo 1, talatang 26 at 27 ay pagpapatuloy ng mga pagsisiwalat, paglalahad ni Apostol Pablo tungkol sa kalagayang sosyal at moralidad na sistema ng mga taga-Roma. Na noong panahon ng unang siglo, ang imperyo ng Roma ay kilala sa matinding kalayaan ng sexualidad. Malaya sila na gumawa ng mga sexualidad, lalo na sa mga mamamayan. At lalo tigit sa mga namiminuno sa kanilang mga may kapangyarihan. Kaya ni napapansin ba ninyo yung mga pelikula na may kinalaman sa mga namiminuno sa Roma, o kaya mga namiminuno sa pagan world, di ba? Talamak sa kanila ang sexualidad. Na siyang tinututulan ni Apostol Pablo. Talamak sa kanila ang gawaing homosexual. At ito homosexual ay karaniwan na sa kanilang panahon. Lalo na hindi mo dapat questionin kapag ang gumagawa nito yung may kapangyarihan, yung mga namiminuno, kasama na yung mga emperor at lahat ng mga namiminuno. May mga ranggo sa panahon nila. Kung yun yung simpleng mamamayan, hindi nilang kinu-question, may layang gawin ito, di ba? Lalo na pagdating sa kanila. Yan. Ang kaibahan lang ng may kapangyarihan at doon sa mga ordinaryong mga tao sa panahon ng Roman Empire, kapag ginusto
ng mga namiminuno, wala kang kapangyarihan na tumanggi. Yan. Kasi ang pananaw nila hindi pantay-pantay. Yung mga namiminuno, Diyos yun, Panginoon yun. Hindi mo dapat sansalain. Kaya ang isang nasasakop ng kapangyarihang ito ay kapag ginusto nila, magagawa nila. Kapag ayaw nila, wala ka rin magagawa. Kasi nga, Panginoon sila. Ayan. Nasa mataas silang estado ng posisyon. Sila yung mga dominante. Lalo na pagdating sa relasyong homosexual. So, ganyan po yan, mga kapatid. Ito yung nangyayari lang naman, mga kaibigan, sa mga paganong relihiyon. Hindi ito dapat mangyari sa mga Kristiyano. Yan. Kundi sa mga paganong relihiyon o mga paganong tao. Sa mga paganong relihiyon nga, may kasama pang mga ritual yan eh. Bago magkaroon ng sexual na aktibidades, di ba? May mga ritual pa yan eh. Lalo na kapag gagawin niya sa temple of prostitutes. Kaya kung nabasa na ninyo yung aklat na na ipinapaliwanag yung paniniwala, yung aklat na meron paniniwala tungkol kay Bacchus at kay Venus, mga literaturang mga naitala na may kaugnayan sa panahon ng nagdaang panahon, bago magkaroon ng sexual intercourse. Yung dalawang magkapareho ng kasarian, meron pa sila munang ginagawang ritual eh. Ginagawa nila yun para maging lalong katanggap-tanggap yung kanilang ginagawa doon sa kinikilala nilang Diyos. Ganun sila katindi nung araw. At dito sa panahong ito na isinusulat ito ni Apostol Pablo, sa gitnang lungsod ng Roma, makikita po ninyo rito yung mga gawang estatwang erotiko. Yung may mga poetry, tayong mababasa na naglalarawan ng kanilang mga sexual na aktibidades at malaya sila sa mga kapusukan nilang ito. Legal ito sa kanila. Yan. Walang pagbabawal dito. At dito, etong mga ganitong practices, ayaw ng Panginoong Diyos nito. Galit ang Diyos dito. Kaya lang, ang tao, mas pinipili nila yung practices na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ayaw nilang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ayaw nilang sumunod sa panukala ng ating Panginoong Diyos. At dahil ayaw nilang sumunod, ibinigay na lang sila ng Diyos sa kanilang mahahalay na pita. Tingnan ninyo, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 1, mga talatang 26 hanggang 27. Dito muna tayo sa 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ano daw? Pinabayaan sila ng Diyos doon sa kagustuhan nila.
Kasi pinili nila yun eh. Ito nga yung lagi natin sinasabi. At dahil mayroong free will ang tao, kung ano ang piliin ng tao, bagamat labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, kahit masakit sa kanyang damdamin, hahayaan na sila na gawin nila yon. Ibibigay sila ng Diyos doon sa mga mahahalay na pita. Ha? Parang ganito yan eh. Ayaw ng ating Panginoon. Ayaw mo sa akin? Kumbaga, ayaw mo sa akin? Sige, gawin mo yung gusto mo. Ayaw mo ng gusto ko? At ang gusto mo yung ginagawa mo? Sige, bahala kang gawin yan. Yan. Ibinibigay sila ng Diyos doon sa mahalay na pita. Pinababayaan sila ng Diyos na gawin nila yung gusto nila. Yun ang kanilang gusto eh, sa paggamit ng kanilang free will. Kaya lagi ko sinasabi, bagsak dito yung paniniwala ng tulip eh. Sa tulip walang free will eh. Wala kang magagawa pag ginusto eh. Pag ginusto ng Diyos eh. Pero dito kahit gusto ng Diyos at ayaw ng tao, hindi ka pipilitin ng Diyos at para kang hahawakan sa liig. Hindi. Pababaya ka ng Diyos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang gusto mo. Hahaya ka ng Diyos sa gusto mo. Ito yung nangyari dito sa Aklat ng Roma. Dahil ayaw nila sumunod sa Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Bakit? Pinalitan nila ng mga katutubong pinalitan ng mga babae. Ang kanilang katutubong kagamitan. Napapansin nyo mga kapatid? Alam niyo yung mga babaeng binabanggit dito ni Apostol Pablo? Na pinalitan ng mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Babawasan mo. Lalo ko na. Thank you. Salamat. Bait talaga ng misis ko. Bukod sa pagiging maganda, malalahanin pa. Yun Ano ibig sabihin? Yung binabanggit ni Apostol Pablo, pinalitan ng mga babae ang likas. Kasama na rito yung likas nilang pag-uugali. At ito rin ang umaangkop doon sa mga itinuturing na may kinalaman sa mga lesbian. Magagalit yung ating mga lesbian, hindi ko naman sinasabi yung mga lesbian walang pag-asa sa buhay na walang hanggan, wala po ako sinasabi. Ang lahat ng tao, makasalanan man o hindi, pinakapusakal man sa sanlibutang ito, laging mayroon niyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang magbago sa sampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magpapasakop sa kalooban ng Ama. Yan. Kaya dito samantalang binabanggit ni Apostol Pablo rito ang may kinalaman sa mga lesbian, abay matuturin tayo mga kapatid. Binubuksan din ng ating Panginoong Diyos ang pangunawa, kinakatok din ng Panginoong Diyos ang mga lesbian para sila'y magbago patungo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa Aklat ng Roma, mayroon na ring mga lesbian. At kabilang dito sa konteksto ng Roma, yung mga sexual na pang-aabuso. Pati yung
pakikipagtalik sa hindi likas na paraan. Kasama po yan dito. Kasi ang babae po sa kulturang Romano noong 1st century, sila yung kadalasang nagiging pugad rin ng prostitusyon. At karamihan sa kanila, hindi ko naman sinasabing lahat, may mga mayumi din, may mga tahimik din naman ng mga babae sa panahon ng mga ng Roman Empire noong 1st century. Pero marami sa kanila, lalo na yung mga elite na mga babae, yung mga kababaihang elite sa panahon ng 1st century sa Roman Empire, laging sumasangkot sa sexual aktibidades. Pero hindi ito sinasabi ko, hindi naman lahat. Marami rin naman na nakikisangkot sa mga rebellion para salungatin naman yung mga pro sa sexual wrong practices. Marami rin sumasalungat. Kaya sa panahon nila, marami rin hindi umaayon eh. Kaya lang, common na sa kanila yung mga ganitong pananaw. Siyempre, para naman sa mga Hudyo na naging mga Kristiyano, maling gawa nito. At siyempre, para rin lalo na kay Apostol Pablo na hinirang ng ating Panginoong Diyos, na hindi kaaya-aya yung mga bagay na ito. Dapat kilalanin yung pagtatakda ng Diyos sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kapag ang isang lalaki at isang babae ay papasok sa usapang sexual, dapat dadaan sila sa isang maayos at may kabanalang pag-iisang dibdib. Yun ang gusto ni Apostol Pablo. Yun din ang practice ng mga Hudyong naging mga Kristiyano. Yan. Kaya yun pong usaping homosexual sa panahon ng Roma chapter 1 verse 26 hanggang 27, madidiscuss dito eh. Matatalakay ho rito eh. Ngayon, kapag ka ang isang homosexual ay nag-i-enjoy doon sa kanilang ginagawa, magagalit ito sa atin gayon. Pero kung ang isang tao gustong matuto ng may kabanalan, magigising sa ginagawa nating pag-aaral. Na itong homosexual na gawain, ito po ay malinaw na tinutuligsa at tinututulan mula pa sa matandang tipan. Mula pa sa matandang tipan. Ano katunayan? Tignan ninyo at sisipi tayo ulit ng talata sa lumang tipan, Levitico 18:22. 18:22. Taliha, ilalagay ko sa screen. Ay, mali. Teka ha. Copy, paste natin. Yan. Levitico 18:22. Yan. Yan. Lapag natin. Yan. Ang sabi rito, huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki ng tulad sa isang babae. Iyan ay karumal-dumal. Yung komong ginagawa sa panahon ng unang siglo sa lugar ng mga taga-Roma.
na sila'y sumisiping sa kapwa nila lalaki, sa kapwa nila babae. Oh. Matagal nang kinukundina, matagal nang tinututulan. Oh. Ayaw ng Panginoong Diyos na mga ganitong practices. Yung mga babae, iiwan nila yung katutubo nilang kasarian. Oh. Magtotomboy, tapos ere-relasyon sa kanilang kapwa babae. Ayaw ng Biblia nun. Yung lalaki, magbabakla, at magrerelasyon sa kapwa nila lalaki. Ayaw ng Panginoon nun, mga kapatid. Oh. Meron pang isang talata yan eh. Teka, subukan natin yung Levitico 20. Kung hindi 29 ay 30. Oh, sandali sipatin natin. Medyo nakakaligtaan ko na yan eh. Ayan. Oh, bukod sa 18:22, mayroon pa binabanggit sa atin dito naman sa Levitico 20 talatang 13. Yan. O, alagay natin 20. Ayan. Ano sabi? Ang lalaking sumiping sa kapwa lalaki ay gumawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang papatayin. Kita mo, sa panahon ng lumang tipan, yung pagpatol ng lalaki sa kapwa lalaki, nilakipan po yan ng sibilo. Ano inilakip na sibilo? Papatayin silang walang pagsala. Yan. Kaya dito, ipinakikita ni Apostol Pablo na yung mga gawaing katulad nito lihis sa panukala ng ating Panginoon. Kaya pagdating sa talatang 27 ng Aklat ng Roma, kanina binasa natin Roma 1:26. Baba natin sa 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan na at gayon din naman ang mga lalaki na nang-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa mga lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan sa kanilang pagkakamali. Ayun. Maraming mga lalaki sa panahon ng Roman Empire, samantal sinusulat ni Apostol Pablo ito doon sa mga taga-Roma, na tinatalikuran ng mga lalaki ang likas na pakikipagtalik na dapat ginagawa nila sa mga babae. Ang ginugusto nila, lalaki ang kanilang karelasyon. Lalaki ang kanilang katalik. Lihis ito sa panukala at prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos ay mayroong itinakdang balangkas na dapat susundin ng tao pagdating sa sexualidad. Di ba? Dapat gagampanan lang ito ng lalaki, isang lalaki at isang babae. Yan. Hindi ng isang lalaki at mga babae. Hindi rin ng mga babae at isang lalaki. Isang lalaki at isang babae na ito'y sasagraduhin, babanalin sa pamamagitan ng kasal, na siyang naunang ipinakita sa atin sa aklat ng Kapitulo 2, talatang 24 ng Heneses, nang ang ating unang mga magulang, sila Eva at Adan, ay dumaan muna sa pagkakasal, sa pagbabanal, bago sila maging mag-asawa, at tinawag sila na sila'y isang laman.
Ano po? Yan. Kaya lang, sa panahon ng Roma, hindi ganito ang kanilang practice. Kaya ito inaayos ni Apostol Pablo. Kaya binabanggit ni Apostol Pablo na yung homosexualidad na kanilang ginagawa during the time ay hindi lang ito basta-basta kasalanan, kundi ito'y isang akto ng pagtalikod mismo sa Diyos. Yan. Isang akto ng paglayo nila sa Diyos. Kaya ito'y pagtalikod ito, mga kapatid, sa Diyos, itong mga gawaing ito. Ayaw ng Panginoon ito. Kaya lang, ang tao, ayaw sumunod sa Diyos ano gagawin ng Diyos? Ayaw mong sumunod. Hahayaan ka ng Diyos diyan sa gusto mo na yan, hanggang sapitin mo ang hindi magandang kasasapitan ng tao. Sa takdang panahon, hindi mo masisisi ang Diyos. Kung ikay may parusahan sa nagliliyab na apoy at asopre, hindi mo ngayon masisisi ang Diyos. Pinili mo yan ayaw nga ng Diyos niya, pero yan ang ginusto mo pababayaan ka ngayon ng Diyos doon sa gusto mo. Pero lagi mong tatandaan, kahit na pinabayaan ka ng Diyos, ang gusto pa rin ng Diyos, manumbalik ka sa Kanya. Ay kung hindi ka manunumbalik, dadanasin mo yung parusang nararapat. Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya nga sa ibang talata sabi ni Apostol Pablo ganito yan. Ibig ko sana kayong lahat tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa sa mga singles at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Sabi ni Apostol Pablo doon sa mga singles, sa mga walang asawa. Mabuti yon. Kaya lang may kanya-kanya tayong kaloob maganda nga sana, wika niya, maging kagaya na lang ni Apostol Pablo sila. Pero, talatang 8, 9, ngunit, kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Diba? Yung iba, mga singles, ayaw mag-asawa sa panahon ni Apostol Pablo. Ano ginagawa ng mga singles? Nakikipagrimariman. Gumagawa ng mga karimari-marim na bagay sa kapwa nila. Parang yung larawan ng Sodoma at Gomora noong araw, di ba? Legal ang sex intercourse. Legal ang pakikipag-niig sa kung kani-kanino. Lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, babae sa babae. Lalaki sa maraming babae. Babae sa maraming lalaki. Di ba legal? Homosexual, legal din. Dito sa Aklat ng Roma, mariing tinututulan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat labag ito sa panukala ng ating Panginoon. Pero kung ikaw anya lalagay sa buhay pag-aasawa, mas maganda na yun kaysa sa ikay nagsosolo na ipagkakasala. Di mag-asawa ka na nga lang, sabi ni Apostol Pablo. At sa pag-aasawa naman, may pattern na ibinigay sa mga Kristiyano. Alin yun? Yun binabanggit natin na nakatala sa Genesis 2, 24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipisan sa kanyang asawa, sila'y magiging isang laman.
Ano ibig sabihin? Dapat ang lalaki ay para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Yan. Kaya yung pagsasama bilang mag-asawa, dapat lalaki at babae. Hindi po pwedeng lalaki at lalaki. Babae at babae. Hindi po pwede yun. Kahit na may mga nagkakasal ngayon, lalaki sa lalaki kinakasal, babae sa babae kinakasal. Mali ho yung practice na yun, mga kapatid. Unbiblical po yun. Wala yun sa banal na kasulatan. Lihis yun sa panukala ng Diyos. Galit ang Diyos sa bagay po na yan. Dahil ang prinsipyo ng ganitong proseso, dapat lalaki at babae ang idinadaan sa legal na sagradong pag-iisang dibdib. Kahit nga diba batas dito sa Pilipinas, ganun din basahin natin ha. Dito sa section 2, article 15, the family, yan, Constitution of the Republic of the Philippines, ano sabi? Sa pagkakaliwat na sa wikang Tagalog, ang pag-aasawa bilang isang panatang banal ng institusyong sosyal ay patibayin ng pamilya at ito ay pinagsasanggalang ng Estado. Mahalaga kasi ang kasal hindi pwedeng magsasama ng hindi kasal, yung pagsasama ng hindi kasal, kasalanang seryoso sa Diyos yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung kayo hindi pa kasal, abay dali-daliin na ninyo at ilagay na ninyo sa ayos ang inyong buhay pagpapamilya, pakasal na kayo. At ang pagkakasal, babae at lalaki. At yung pag-aasawa, yan daw ay isang panatang banal. Sabi ng ating konstitusyon. At ito ay patibayan, ipinagsasanggalang ng ating pamahalaan. Sa sumunod na article, sabi? Article 1. Permihang pagsasama na pinasukan ng babae at lalaki nang naaayon sa batas ng pagkatatag na buhay, may pag-aasawa at pamilya. Sino daw yung gumaganap nito? Babae at lalaki. Yan. Hindi mga babae at mga lalaki, babae at lalaki. Nung nakaraan, di ba? Nakita natin sa mga nakaraang balita. Mayroong mga babae, mga lalaki nagsama sa isang bubong. Karim-marim na gawain yun, mga kapatid. Dapat isang babae, isang lalaki. Saan ito inianyo? Saan ito iniayon? Sa batas ng pagkakatatag ng buhay, may asawa at pamilya. Ano nang itinuturing dyan? Yun. Yung Genesis 2:24. Yan po yan, mga kapatid. Kaya nga mahirap isulong ang batas dito sa Pilipinas patatatagin mo yung ikinasal ng huwad, lalaki sa lalaki, babae sa lalaki. Hindi mahirap ayunan ng batas yun, sapagkat ang pundasyong kinuha ng ating batas, biblical foundation. Kaya ano sabi ng ating batas? Ito sabi, ito ang patibayan ng pamilya at isang institusyong panlipunan na hindi dapat labagin. Kaya kung sino man ang tatayong mamiminuno sa Pilipinas, tapos sasabi gagawing legal na, yung isang lalaki, tapos pwede nang pakasalan, yung maraming babae, kahit pa sabing hanggang 4, hindi pwede yun, mga kapatid. Dapat nilalahukan lang ng lalaki at babae. Ito'y isang patibayan ng pamilya, sabi rito, at isang institusyon ng panlipunan, hindi dapat labagin.
Iaamyendahan nyo muna ito. Ngayon, kung sakaling amyendahan ito, maisulong yung batas na yon, magiging legal na ba? Hindi pa rin po. Sapagkat unbiblical. Labag sa panukala ng ating pong Panginoong Diyos. Labag po yan, mga kapatid. Ay? Mapanganib po ang isang bayan na ang kanilang batas ay hindi hinango sa banal na kasulatan. Lalo na pagdating dito sa pagsasama ng mga tao na may kinalaman sa sexualidad. Mapanganib. Minsan nang nagkaroon tayo ng kasaysayan, yung tinatawag na French Revolution, di ba? Na yung banal na kasulatan, inialis nila sa kanilang pamahalaan. At yung kanilang batas, hindi nila idiniwa sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. Ano nangyari? Kailan naganap yan? 1973. Saang lugar? Sa bansang Pransya, na tinalikuran ng bansang Pransya noong 1973. Tinalikuran nila yung prinsipyo ng Biblia. Inalis nila ang Biblia sa kanila. Tapos sinabi nila ang Diyos ay patay na. At ang pag-aasawa, sa halip na ang maging patibayan nito, ay ang Biblia, abay ginawang human reasoning. Base sa kanilang mga sintidong kaisipan. Kung sino yung magkasundo, okay na. Kung lalaki sa lalaki ang magkasundo, ayos na yan. Babae sa babae, ayos na yan. Inalis nila sa kanilang bansa. Tinalikuran nila yung pananaw nila sa Biblia. Itinuring na patay ang Diyos. Parang katulad doon sa di ba, doon sa nasunog, At marami pang mga ganyang pangyayari, di ba? Ano nangyari doon sa mga mamamayang Pranses? Tuwang-tuwa sila. Di ba, nagsayawan sila ayon sa kasaysayan, sa history? Nagsayawan sila sa mga lansangan. Nagkaroon sila ng malaking piging, katuwaan. Tapos inihagis sila, itinapon nila yung Biblia. Sinunog pa nga nila nasa kasaysayan yan Pinuri ngayon nila yung namiminuno. Pinuri nila yung kalayaan. Sinamba nila yung katwiran ng tao. Kanya-kanya silang Diyos na pinaniniwalaan ngayon. Ngayon, ano nangyari? Pagkaraan ng maraming taon. Sinikil ba sila ng Diyos? Hindi, pinabayaan silang mangyari yun dahil yan ang gusto ninyo, itinakwil ninyo ako, ayaw ninyo ang salita. Ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Pagkaraan ngayon ng isang taon, yung kanilang ginawa, yung kanilang inihasik sa hangin, ano inani nila? Bagyo. Kaya tinawag itong French Revolution noong 1973. Nang magkaroon ng hidwaan, nagkagulo ang pamayanan, nagkagulo ang bansa, inisip nilang muling ibalik ang banal na kasulatan at kilalaning prinsipyo at pamantayan na kanilang batas ay ang Biblia. Ano nangyari pagkatapos ng French Revolution? Naging mapayapa ang kanilang bansa. Kaya kapag hihiwalay ang tao sa prinsipyo ng Diyos, malalagay talaga sa peligro. Pero pwedeng mangyari. Kung aayaw talaga ang tao, ipahihintulot ng Diyos yon. Ipapaubaya ka ng Diyos dyan sa gusto mo. Pababaya ka ng Diyos dyan sa pinili mong landas. Katulad nung nangyari dito sa French Revolution. Kaya sino mang tao magsusulong ng batas sa Pilipinas, sasabihin, gagawin ng legal yung isang lalaki pwede na magpakasal sa 6, sa 4 na babae.
matakot kayo sa Diyos, mga kapatid. Ha? Ang gawin nating pamantayan, banal na kasulatan. Huwag yung kung aling mga literatura. Prinsipyo ng tunay na Diyos ang ating dalhin. Ha? Oh. Palibasa, maraming gusto niyan eh. Di ba? Oh. Kaya lang, hindi maganda. Ayan. Balikan natin, kinukwento ko. Ha? Oh. Sabi diyan, yan, naglabas tayo ng isang sabi ni Lois Madeline, ito na nga, yung The French Revolution. Iniliwat na sa pagkakatagalog, ha? Pagkaraan ng isang taon, ay ibinalik ng Pransya ang Biblia, pananampalataya sa Diyos at paggalang sa pamilya bilang patibayan ng bansa. Ayun. At dito, naging mapayapa ang Pransya. Kaya pagdating sa mga sexual na aktibidades, ang Biblia konsultahin natin. Anong sabi ng kapatid na Ellen G. White? Dito sa kanyang Education, pahina 33, ang sistema ng edukasyon na itinatag sa tao ay nakasentro sa pamilya. Diba? Na ang sentro ng pamilya ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo magtataka, mga kapatid, kung bakit doon sa ating binabasang talata sa Roma 1:26 hanggang 27 na ibinibigay sila ng Diyos sa kahalayan ng pita o sa mahahalay na pita, kasi ang gusto nila eh. Bagamat ayaw ng Diyos yun, pero hindi ka pipilitin, hindi ka hahawakan sa liig ng Panginoon. Ha? Ibibigay ka ng Diyos sa kung ano gusto mo. Pero sa kabila nito, ang gusto ng Diyos, magbago ka. Diba? Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. Alam mo naman kung anong katutubo ka eh, kung lalaki ka ba o babae. Huwag mong palitan yon. Kung ang katutubo mong laman babae, panghawakan mo yun, isa kang babae. Huwag kang aasta na ikaw ay lalaki. Gayon din naman ang wika ang mga lalaki. Na nang iwan na ang katutubong kagamitan ng mga babae. Ayaw na nilang, ano ibig sabihin nun? Ayaw na nilang makipag-merge doon sa mga babae. Yan ang ibig sabihin yan eh. Gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Ayaw na nilang kung sila'y makikipag ayaw na nila sa babae. Ang gusto na nila yung kanilang kapwa lalaki. Kaya sabi rito, gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan ng mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap ng kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Hahayaan ka ng Diyos ang gusto mo, yun ang pinili mo eh. Pero tatanggap ka ng kagantihan pagdating ng araw. Yan po yan, mga kapatid. Pero ayaw ng Diyos nun, kaya lang hindi ka hahawakan sa liig, pababayaan ka ng ating Panginoon. At pagkatapos, bahala ka mag-suffer sa gusto mo. Sabi ng Panginoon, di ba? Tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. May pagsasuffer ka balang araw. Kaya nga apply natin sa ating panahon. Hindi na sa panahon ng Roma yan, hanggang sa panahon natin ganyan din eh. Di ba? Sudsud tayo sa ating panahon.
Di ba may mga ganyan din sa panahon natin? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Oh. Ano sabi nung ano? Hinayaan din sila ng Diyos sa panahon ito. Nag-i-enjoy nga sila eh. Ayaw nila sa Diyos. Hindi pa pinabayaan din sila ng Diyos sa gusto nila. O, kaya lang, tatanggap din sila sa kanilang sarili ng kagantihan. Dulot ng kanilang pagkakamali. O, kaya maraming tao ngayon eh. Di ba? May HIV. Ano yung HIV? O, yung human immunodeficiency virus and HIV. Oh, na yung HIV, yan yung kahuli-hulihang yugto. Ano yan? Oh, HIV. Oo. Immunodeficiency. Yan. Virus. Oh. At ang huling hugto niya, ang huling yugto niyang HIV na yan, ano? AIDS. Yung kahuli-hulihang yugto ng HIV, AIDS. Oh, acquired immunodeficiency syndromes. Syndromes. Di ba? Oh. Acquired kasi nakukuha ito. Hindi ito namamana, ha? Hindi ito namamana. Oh. Hindi ito namamana sa pagkapanganak. Ha? Oh. Nakukuha ito sa maling sistema ng pakikipagtalik. Lalaki sa lalaki. Yeah. Etc. Oh. Kaya tinawag yung acquired immune deficiency. Oh. Bakit? Kasi tumutukoy ito sa panghihina o pagkasira ng immune system ng tao kapag tinamaan ka nito. Oh. Ano ba yung immune system? Di ba ito yung panlaban ng tao? Oh, panlaban ng katawan ng tao sa mga dadapong sakit. Kapag nasira ito, edi maraming komplikasyon na papasok. Oh. At ang tao mamamatay sa mga komplikasyon kasi pinahina ng virus na ito yung immune system. Oh. Yan ang ibig sabihin niyang acquired eh. Acquired immunodeficiency. Ano naman? Syndromes. Ano ibig sabihin niyan? Oh. Yan yung mga grupo na ng mga sintomas. Ha? O mga kondisyon na sabay-sabay nang nararanasan ng isang taong naapektuhan na. Oh. Kaya pagdating sa konsulta, walang namatay sa walang namatay sa AIDS, kundi saan? Sa komplikasyon. Dulot kagagawan ng AIDS na nagsimula sa HIV. Yan. Kapag ang HIV ay hindi naagapan dahil sa kagagawan ng mga taong iniwan ang kanilang katutubong kagamitan, at sila ay magkakasaya doon sa gusto nilang maling gawain, yan ang magiging dulot na kapag hindi naagapan yung HIV na yan, hindi yan nagamot. Unti-unti na sisirain ito ang immune system ng tao. Kaya yung katawan ng tao, wala na kayo siyang panlaban sa mga infeksyon, sa mga sakit na mapupunta sa kanya. Pag lumala ng lumala, AIDS na ang punta. Di ba ganun yan mga kaibigan, mga kapatid? Bakit? Kasi tatanggap sila sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang mga pagkakamaling nagawa. Ganyan po yan mga kapatid eh. Yan ang sistema
nang nangyayari kapag ang tao lilihis sa panukala ng Diyos. At ang masaklapan yan, kinamatayan mo na yan, di ka nakapagbago, di ka pa nakapagbalik loob sa Diyos. Aba, pagdating ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon, at ang mga tao, yung mga banal na mga buhay at mga nangamatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos ikaw ngayon, pagkaraan ng 1,000 taon na hindi ka nakapagsisi, isusugba ka ngayon doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Kailan magaganap yan? Sa third coming na matuturingan. Pagkaraan po yan, paglipas ng 1,000 taon. Yan yung ikalawa ninyong kamatayan na tinutukoy sa Biblia. Kaya yung mga nagsasagawa ng ganitong mga practices, magbago na kayo, mga kapatid. Kapag kayo'y babae, sa katutubo, huwag na kayong magnasa ng iba pang katutubo sa laman. Panindigan ninyo, kayo'y babae. Pasalamatan ninyo sa Diyos na kayo'y mga babae. Gayon din naman ang mga lalaki. Huwag na kayong magbago pa sa katutubo. Yung iba ginagawa nagpapapalit pa ng kanilang kasarian Diba? Ano ba tawag doon? Yung lalaki gagawing babae ang kanya kasarian. May tawag doon kalimutan ko magpapatransplant para magkaroon, para pumasok sa transgender. Ay kaawa-awa kayo, mga kababayan, mga kapatid, hindi ko kayo pinagtatawanan dahil ganyan kayo, naaawa po ako sa inyo. Natatawa ko doon sa mga mali ninyong ginagawa. Pero ito na pagkakataon, mga kapatid. Kung sakaling mapapakinggan mo ito at ikaw ay isang babae na nag-aakto na isang lalaki at nakakapagrelasyon sa isang babae na gaya po ninyo, o kaya lalaki umaakto ng isang babae nakikipagrelasyon sa isang kapareho ninyong lalaki, lubayan na ho ninyo yan, mga kapatid. Alam ko, isang malaking pagsubok po yan. Mahirap po yan. Struggle po yan. Pero kapag kayo'y na kay Kristo, isinuko ninyo ang inyong buhay sa ating Panginoong Kristo, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Bibigyan kayo ng katatagan ng ating Panginoon na kahit na mahirap ang inyong pinagdadaanan, kayo ay papanagumpayin ng ating Panginoong Diyos. Napakabait, napakabuti ng ating Panginoon. Ayaw niya na magdanas kayo ng kahatulan sa dagat-dagatang apoy. Ang gusto niya, magmana kayo ng buhay na walang hanggan. Kung nagkamali na kayong minsan, ito na pagkakataon para maituwid na ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pananampalataya at mamumuhay kayo sa pananampalataya. Tatalagdan na ninyo yung inyong gawain na hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? At kung kayo naman po educated doon sa inyong dinaranas, alam ninyo na kayo ay bakla o kayo ay tomboy, huwag kayong magkaroon ng aktibidades na kayo ay pipisa sa kapwa ninyo lalaki, sa kapwa ninyo babae. Huwag.
Humingi kayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Tutulungan po kayo. Kaya hindi ko sinasabi lagi na kayo hindi maliligtas. May pag-asa po ang lahat ng tao. Pinakamasamamang tao sa mundong ito may pag-asa sa buhay na wala hanggan. Ang kailangan lang nating gawin, lumapit ng may kababaang loob sa ating Panginoon. Tanggapin natin, kilalanin natin ang ating pagkakamali. At sa kahirapan na dinaranas natin dahil sa pagsubok na ito sa buhay natin, alam kong struggle yan, pero sa pamamagitan ni Kristo kaya kayong pagpapanagumpayin. Sincero lang kayong lumapit sa ating Panginoon upang ampot ng ating Panginoong Diyos ay wag nating maranasan, wag ninyong danasin. Malinaw sa mga sulat ni Apostol Pablo na ibinibigay niyang babala ang puot ng Diyos, hindi bilang pananakot, kundi bilang babala na kapag ang tao ay hindi aalis sa kanyang pinapraktis, tatanggap siya sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang mga ginawang pagkakamali, sabi ni Apostol Pablo. Ang kasalanan ay mayroong masamang bunga. Aling bunga? Parusa. Kaya dapat nating ituring na seryoso yung mga ganitong klase ng uri ng pagkakamali. Hindi ito simpleng usapin, kundi paninindigan sa kung anong likas ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Isang paglabag sa kabanalan ng Diyos kapag kapapalitan natin ang ating kasarian ng ibang kasiraan, kasarian. Ang susi ng lahat ng ito para tayo'y maging matagumpay, si Kristo. Kaya yung binabanggit dito, natatanggap sila sa kanilang sarili ng kagantihan doon sa kanilang pagkakamali. Mahirap po yun, mga kapatid. Yan ang epekto ng kasalanan. At ang epekto ng kasalanan, mayroong maraming kaakibat. Karamdaman sa katawan. Hanggang sa mapunta ka sa dagat-dagatang nagliliyab na asopre at apoy. Ayaw ng ating Panginoon Diyos na tayo'y mapunta roon. Kaya pinipigilan ng banal na kasulatan ang tao na mahirati dito, at pinipilit ni Apostol Pablo na yung mga may ganong kalagayan sa mga taga-Roma, maialis niya sa ganoon pong practices at mapasunod niya sa pananampalataya. Ganyan din ang nais ng mga Seventh-day Adventist sa panahong ito, mga kapatid, na huwag kayong mahirati sa mga practices na yan. Hindi namin kayo pinandidirian. Mahal namin kayo. Gusto namin kayong makasama sa loob ng pananampalatayang Adventist. Gusto namin kayo'y gumaling sa spiritual na kalagayan. Kaya kung napapakinggan po ninyo yung programa natin ito sa ayon sa kasulatan, huwag nyo kaming ituring na mga kalaban o kaya'y mga umaalipusta sa inyo. Ituring nyo kaming mga kapatid na nagmamahal sa inyo, na nagnanais na kayo'y makasama namin doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng Ama, at pagkaraan ng 1,000 taon ng ating pamamalagi sa piling ng Ama doon sa langit na bayan, ay muli tayong ibababa sa panibagong paraisong ito, sa lupang ito, upang manahin natin ang walang pintas. Nadalalanging panibagong lupa ng ating Panginoon. Mamumuhay tayo ng walang kamatayan.
walang dusa, walang kahirapan. Diyan namin kayo nais makapiling. Kaya talikuran ninyo, mga kaibigan, yung inyong mga practice na ganito, ayaw ng ating Panginoon na kayo manatili pa sa ganitong bagay. Kaya po sa hapong ito, mga kapatid, ang Diyos ay banal at makatarungan. Ang Diyos ay mabuti at napakabait, mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit. Samantalahin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, kilalanan natin pagkakamali natin, isuko natin ang ating mga buhay. Ang Diyos tutulungan tayo at ilalayo tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa galit ng Kanyang Ama. Ilalayo tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa parusang ikalawang kamatayan. O siya, mga kapatid, pansamantala. Dito ko muna tatapusin ang ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 1, 26 hanggang 27. Kasi yung ating oras nagtutumuli na naman Alas 4:30 ng hapon dito po sa Pilipinas. Ayan, mamaya-maya magbo-broadcast na naman ang aking magandang may bahay, ang aking sweet na may bahay, ay kailangan nating mapagbigyan po yun. Opo. Pero siyempre, bago ako bibitaw, patuloy ko munang babatiin ang ating mga nasa online. Yan. Kapatid na Bebing Campilan, shout out po sa inyo. From Baguio City, Negros Occidental. Shout out po sa inyo, mga kapatid, Bebing Campilan. Kaya JB Samuyan, shout out. Good afternoon, kapatid na Michael Antonio E. Labo. Shout out po sa inyo. Mapagpalang hapon, kapatid na Jerry Melendez, dito po sa ating YouTube channel. Yan, at salamat daw po sa pag-shout out. Ay, sa karangalan ko po yan, kapatid na Jerry, na ma-shout out ko po ang ating mga kapatiran kasama natin sa pag-aaral na ito. Yan. Shout out, kapatid na Alicia Bermelio. Sabi niya, watching from Antipolo City. Mapagpalang hapon sa mga taga kapatira sa Antipolo City, Sabi ni kapatid na Pati Gonzales, Kap Prensky, kay sarap makinig sa'yo. Kaya lagi kitang support dahil sobrang dami mo talaga dami ko talaga natututunan. At alive na alive ang aking spirit. At product po ako ng inyong mahusay na pangangaral. Solid Team Camacho. Amen. Purihin ang Panginoon, kapatid na Patrick. Ayan. Buti ka pa, na-appreciate mo, kapatid na Patrick, yung ating kalooban, yung ating mga kaibayo sa pananampalataya tinutuya yung aking kahinaan sa yung aking edukasyon common din daw tayo marunong mag-English lagi ko naman sinasabi totoo naman yun. Subukan lang kausapin misis ko, baka magkautal-utal sila. English major to English pag ako talaga hindi ako maalam dyan. Pero nagpapasalamat din ako, kapatid na Patrick, dahil dyan nananatili akong mababa, wala akong may pagmamalaki, diba? Kaya itong maliit kong karanasan, maliit kong kaalaman, ayan naman ang pinapagamit ko sa Panginoon. Ayan. At ako naman natutuwa sa inyo na mga kapatid ko, na mga Adventista, hindi nakikita yung aking kahinaan, hindi nakikita yung maliit kong edukasyon.
kalimitan nakikita natin sa mga Adventist, nagpapasalamat sila sa Panginoon. At ako idinadalangin nila sa Panginoon. Di ba masarap na bagay yun, ano? Ganun talaga kasi kung minsan, kapag hindi kaya sa aral, titirahin ka sa personal. Ano? Di balik ako kahit natirahin ako sa personal. Tayo naman nananatiling gwapo at cute. Okay, shoutout muna kay kapatid na Murillo Dadong kung saan tayo mapunta, ha? Sana Kap mabuksan ang isipan ng lahat na nakikinig na hindi alam ang katotohanan. Amen po, kapatid na Murillo Dadong. Yan din ang ating banal na hangarin. Ano po? Yan. Good afternoon, kapatid na Lydia Lemjoko. Yan. Ito pong binabasa ko ay mula sa YouTube channel natin, ha? Yan. Watching from London. Yan. Shout out po sa mga taga London. Yan. Arnold Valenza. Yan, from Palawan. Okay, shout out po, ha, kapatid na Arnold. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-antabay. Jojo Kazagan Ramos. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta, kapatid na Jojo. Yan. Alright. Ayan, so sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, hindi ko na mabasa yung ating mga nasa online, no? Okay. Yan. Jeremias Azquero Corpus, shout out po sa inyo. Okay. Kay kapatid na Progen Buhawi. Shout out po kapatid na Progen Buhawi. Jamon Monzales. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support. Yan. Sama nyo po lagi sa panalangin ng ating programa. Yan. At pansamantala, tayo muna ay dadako sa atin pong panalangin, sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? Let us pray po, mga kapatid. Isa pong malaking karangalan amang banal na kayo po ay aming mapasalamatan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Sa pagtatapos po ng programang ito, amang banal, hangad namin na kayo po ang naluwalhati. Ang inyong pangalan ang patuloy na naitataas at naipapakilala sa buong sanlibutan. Marami nawang kaluluwa ang makapanood ng mga programang katulad nito. At sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng inyong paghaplos, ng inyong pag-ibig, ay marami ring magmana ng buhay na walang hanggan. Sa aming pong pasampatalang pag-iwahiwalay, dakila po naming Diyos. Patuloy na managana sa amin ang inyong mayamang pag-ibig, amang banal. Gayon din, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na maranasan ng bawat isa mula sa programang ito hanggang sa mapapaabutan ito. At ang walang hanggang pakikisama at pakikipisa ng Santong Espiritu ay patuloy naming maranasan. Umaasa po kami na ang aming makahilingan ito inyong ipahihintulot. Arisunod sa inyong kalooban sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mapagpalang hapon mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chukbok Hamnida. Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear.
shine ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.